Araw mga mare, samahan niyo naman ulit kami. Kata na pala si mama ng pustiso niya. Unang beses ni tatay magpa-facial. Eto nga, maaga pa lang umalis na tayo para naman makarating tayo agad dahil sa Baliwag yun. Si tatay hindi busy kaya nakasama at eto nakarating na kami sa sakayan ng jeep. Mga kami ng Kapitolyo para dito kami sumakay sa Plaridel kasi hatid tayo dun sa Baliwag. Main pa nga muna kami mga mare dahil wala pa tayong almusal. Para pagpunta natin dun ay may lakas tayo kasi marami sa ating gagawin. At eto nga si tatay ngiti-ngiti. Pangit nakatayo kasi kulang yung upuan pero okay lang yan. Patangkad siya mga mare. Ito nga nakangiti ako. Ewan ko ba kung bakit natatawa ako. Tuwa nga nakakain na kami sa ganito. Mga mare, hirap na hirap pa nga kami makapag fishbowl. Kaya na nga nakasakay na tayo papuntang Plaridel. Doon tayo susunduin papunta naman ng Baliwag. Masaya nga ako dahil si tatay sumama siya ngayon. May kong nababasa na namimiss yun daw yung dati nating buhay. Gustuin man natin mga mare na ganun pa rin yung mga video natin kaso hindi na pwede dahil nga wala naman na tayo sa bukid. Sa susunod mga mare, kung ano talaga yung nangyari sa amin sa araw-araw, yun na lang din ipapakita natin. Ayun, hayaan nyo muna kami enjoy yung ganitong bagay na hindi naman natin naranasan noon. Gusto ko rin naman din iparating sa inyo na hindi porkit hindi natin nararanasan noon ay habang buhay na natin hindi mararanasan. Pag nawawalan ka ng pag-asa, palagi mo lang titingnan yung sitwasyon mo. Kaya naman, pag hindi kayo busy, manood kayo ng dati natin video, makikita yung pinagkaiba ng buhay natin ngayon sa noon. Wakas nga nakarating na tayo dito sa Vanessa Nicolas Dental Clinic at Beauty Pro. Iwag branch pala nila to mga mare at eto nga si Doktora. At din doon sa Plaridel, ang ganda rin dito. Paka-aesthetic. Yun nga, habang nag-aantay tayo, yung kapatid ko, tamang cellphone na sa gilid. Mama na nga ang inuna kasi sinusukat na yung ngipin niya. Kanyang pustiso noon ay libre lang yun. Talagang parang hindi maayos. Ang laki ng gilagid at ang lalaki ng ngipin kaya hindi si mama komportableng suotin, paminsan-minsan lang. Naalala ko nga nun, palagi ko siyang naririnig nung mga bata pa kami na gusto niya daw magkangipin. Kapag nagtatrabaho siya, gusto niya daw mag-ipon kaso syempre bilang nanay, nakakalimutan niya yung sarili niya para sa amin. At eto nga si tatay, first time lang niya maputs pa. Kung taga-Baliwag ka tapos naghahanap ka ng nail extension, dito ka na mga mare. Eto nga si tatay, buong buhay niya ngayon niya lang din mararanasan magganto. Linis ng kuko, kaya natutuwa talaga ako sa gilid. At eto naman si Atong. Inalapit ko pa nga mga mare at may kinukwento kaso kalimutan ko na. Nang beses niya rin makararanasan maputs pa, kaya natutuwa akong makita silang ganyan. At eto nga si Bibi. Kaya-x-ray siya mga mare, titingnan kung nakarang namamaga niya ay okay na para naman mabunutan na siya. Ayan nga si Doc, pinapaliwanag yung ngipin niya. At eto si Doc, tinatanong ako kung ano gagawin, sabi ko pasta. Kaya naman pinasuot na ako ng ganitong damit. Ito pala yung ngipin ni mama, ina-adjust para naman maging komportable si mama. Ako naman mga mare, pasta kasi yung pasta ko dati nasira na. Ayan, tamang pikit lang ang mayora at nangingilo ko mga mare pero tis ngipin. Mang busy nga sa akin si Doc at eto naman si mama, nagpapalinis ng kuko. Si tatay naman dito, relax na relax nga. Tanggal talaga ang kalon niya mga mare. Alam kong deserve niya naman to sa haba ng panahon ng pagsasaka niya para magkaroon kami ng magandang buhay. Mabalik naman tayo sa pustiso ni mama. Tingnan niyo naman, ang ganda ng ngipin ni mama. Oh, maliliit na yung ngipin, di katulad dati. Hindi na siya mahihirapan ngumiti o kaya naman mahihiya. At eto nga mga mare, kapag gusto mo magpa-brace, katapos nga masukatan ng ngipin ni mama, eto, tinuloy na yung cutics niya. Sa wakas nga, nakuha na yung tamang sukat ng ngipin niya, kaya naman eto inaayos ni sir. Ito sa mga pangarap ni mama, kaya natutuwa ako na natutupad na, kaya tingnan niyo yung ngiti niya. Ito mong masaya ang mga magulang mo kahit sa gantong bagay ay napakasaya mo bilang anak. Alam ko sa mga kabataan na katulad ko kaya kayo nagsisikap hindi lang para sa future nyo kundi para maibalik nyo naman yung hirap ng mga magulang natin. Ito nga kay Pangat, tinitingnan nyo mga ipapasta sa kanya. Mga marang ginagawa kay tatay, pantanggal daw to ng mga pasma, lamig sa katawan. Yun naman mga mare, tumigas na yung kamay ni tatay parang semento. Gal talaga ang pasma mo niyan mga mare, tingnan nyo naman. Ito nga, busy-busy na rin si Pangit. Papawax niya daw yung mga gilid ng kilay niya, yung mga kalat-kalat. Deserve din naman ni Pangat magpahinga mga mare, sa pag-e-edit pa lang ay napakahirap na. Sa totoo lang, akala ng iba madali lang mag-edit pero mahirap din mga mare. Aabutin ka ng ilang oras. Yung iba sinasabayan si Pangit na tamad, ikala naman nila ang dali-dali. Di
na nga lang namin pinapansin kasi alam naman namin yung hirap namin behind the scene. Paggawa nga lang ng content mga mare, ang hirap na, tapos na nakawin lang ng iba. Basa pa nga kami, hayaan na lang daw namin yung kumukuha ng content natin. Daw baka katulad din daw namin na mahirap. Sa totoo lang, kapag hindi sa inyong video, madali lang sabihin yun, pero kapag sa yung video ang hirap-hirap dahil napakahirap gumawa, natin pwedeng sabihin na mahirap lang din sila kaya kumukuha sila ng mga video natin. Dapat nga kapag mahirap tayo, marunong tayo magsumikap sa sarili nating mga paa. Yun yung naging susi namin kaya kung bakit namin narating yung mga ganitong bagay ngayon. Kung nga kay Pangit sinisimulan na, hindi naman daw masakit, namula lang talaga. Nung ko nga siya kung gaano kasakit, sabi niya 3 lang daw. Naman, pwede nyo rin tong gawin lalo na kapag kalat-kalat yung kilay nyo. Ito nga nakapikit si Pangit, oh, tingnan nyo naman. Ganda at makapal yung kilay ni Pangit kaso nga may mga kalat-kalat kaya yan kinagawa niyang ganyan. At eto nga mga mare, pinatignan sa kanya, pinaliwanag kung bakit ganyan yung pagkakagawa. O siya, tingnan yung mga mare, oh, tamang pikit lang. Nakakatuwa nga rin si Pangit kasi syempre sa dami na pinagdaan, hanggang ngayon kami pa rin. Relasyon nga namin, napatatag na lang ng mga pagsubok sa buhay. Pagkatapos nga sa kabilang kilay, eto naman sa kabila. Malang naman na mamula, syempre ikaw ba naman bunutan ng buhok? Eto nga si tatay, tingnan nyo naman, oh, tuwang-tuwa naman to sa gloves niya. Natuloy siyang bumalik sa pagkabata, ngiti-ngiti, oh, at eto rin si mama. Maganyan din siya kasi nga nangangalad daw yung paa niya at eto naman yung kapatid ko. Nutin pala yung ngipin niya, saka yung nakatagong ngipin niya sa gilagi. Ngut nga yan, pero alam kong kaya niyan kasi ang dami din niyang butas sa tenga, kayang-kaya niya yung sakit. Eto nga, pinatanggal ko na rin yung extension ko kasi hirap na hirap din akong kumilos. Lagyan ko lang ng natural. Ito nga si Pangit, kinakamot yung likod ni mama kasi nga daw makati at hindi siya makakamot. Tawa naman tao si tatay. Akala mo siya hindi makati, tinitiis lang naman. Eto nga kay Bebe, sinisimula na din yung pag-ano ng ngipin niya. Natakot nga siya mga mar kasi niloloko namin pero kinaya naman niya. Tatag nga niyan eh. Tapos parang wala lang, tawa pa ng tawa oh. Natuwa rin kasi si doktora, hindi ka matatakot. Aalalayan ka talaga niya. Pangit naman yung kasunod, ipapasa na yung mga ngipin niya. Pasalamat nga kami kay Doktora Vanessa kasi mula umpisa hanggang ngayon inaalagaan niya kami. Sa kanya lang talaga kami ginagabi. Kung gusto mo magpaganda tapos gusto mo rin magpaganda ng ngipin, eh pwedeng pwede kasi andito na lahat. Wala ka nang hahanapin pa sa iba. At eto nga kay mama, inaalis na sa paa niya kasi nga inuubo na siya, hirap na daw siya. Yun lang din talaga ang mahirap kapag malalayo pinupuntahan namin tapos malalamig kasi si mama inuubo. At eto nga kapatid ko, pagkatapos yung bunutan ng ngipin, nakaidlip. Na si mama sa biyahe, hirap na dahil nga matanda na rin. Eto naman si tatay, first time niya lang talaga maranasan niya at tawang-tawa nga kami kung ano kinuwento nung pagkatapos siya dyan. Ulat pa nga daw siya kasi nga first time lang yun ni tatay. Tingnan niyo naman mamaya kamukha niya ng si Dingdong Dante. Katuwa lang na nakikita na natin yung mga magulang natin nararanasan yung mga di nila naranasan ng mga bata pa sila. Kasi mga katulad kong mga anak na palaging niisip kung kailan nila maipaparanas yung mga ganitong bagay sa magulang nila. Kayong mainib kasi darating din yung oras na may paparanas nyo to sa mga magulang nyo. Huwag kayong susuko. Ito nga kay Pangit, sinisimulan na. Ito nga si Pangit, todo nga oh. Nahihirapan na yan. Tatay naman makakatulog na. Feel na feel. Tida, nagkukwento pa yan. Di nga nakasama siya kahit papano manaranasan niya to. Maraming salamat po sa Beauty Pro Aesthetic Clinic. Maganda ang pakikitungo nyo sa amin. Lagi ko nga nababanggit ang isang lugar binabalikan kung paano rin tayo pakitunguhan. Lang sa ganda ng lugar at masarap na pagkain kaya bumabalik ang customer. Kasi nga mga mare, manatapos na si Pangit at eto nga tapos na siya. Yung kay tatay nga minamasad yung mukha niya kaya nare-relax talaga siya, muntik pa nga makatulog oh. Kwento nga niya, nagulat daw siya nung minilagay sa ulo niya kaya tawa kami ng tawa, sabi namin ganun talaga yun. Katapos nga ni Pangit, ako naman mga mare, papasta yung harap ko, medyo masakit talaga kasi nga may pasta na to dati. At talagang nahirapan din ako mga mare, sabi ko nga tiis ngipin. Nasa mga kompleto pang ngipin dyan, dapat alagaan nyo para hindi kayo mahirapan. At eto nga kay tatay, susubukan din sa kanya. Ay, titingnan pala kung ano yung mga dapat gawin sa kanya, bubunutin daw tapos lilinisin, pupustusuhin. Maraming salamat po sa Vanessa Nicolas Dental Clinic at Beauty Pro Aesthetic Clinic, Baliwag Branch. Maraming salamat po sa inyo sa uulitin.